Hello, konnichiwa! At dahil nag 500k followers tayo ngayong araw na to, naisipan ko mag-celebrate sa Odaiba. Hindi ko talaga papalagpasin tong araw na to dahil special tong araw na to para sa akin. Syempre, isasama ko rin kayo sa celebration kahit sa video man lang. Pero alam nyo ba, nadaanan ko yung dati kong workplace habang nakasakay dito sa bus kanina. Natsukashi lang. Ngayon ko nga lang na-realize na maganda pala sumakay ng bus pag dumadaan papuntang Odaiba. Kasi tignan nyo naman yung mga views dito mula sa bintana. Napaka-chill lang. Buti nga din at hindi maulan ngayon. Sa akin kasi maulan, kaya buti na lang medyo cloudy lang ngayong araw. Talaga namang pinagbigyan tayo. Isa rin talaga to sa magandang puntahan sa Tokyo. Napakalawak ng lugar, maganda ang view, at marami pa kayong pwedeng gawin. Aside sa mga entertainments, may mga shopping mall, restaurant, kaya hindi kayo maboboring pag pumunta kayo dito. At mamaya ipapakita ko pa sa inyo yung ibang lugar dito sa Odaiba. Pero kung napapansin nyo, medyo malakas nga ang hangin ngayon. Demo daijoubu. Basta wag lang umulan, 'di ba? Meron ngang event sa bandang dulo na tinatawag na Oktoberfest. Nagtakatuloy kami, May pa lang ngayon. Anyway, dito muna tayo pupunta sa loob ng Diversity Tokyo. Kasi naman guys, wala pa talaga kaming kain neto. Ito pa lang yung magiging first meal namin ngayong araw. Syempre, dahil special nga tong araw na to, kakainin ko yung kinikrave ko nung nakarang araw pa. Ang kaso nga lang, parang tarinay sila ng staff niya. Syempre, ramdam ko dahil naging server din ako sa restaurant noon. So, habang hinihintay matawag yung pangalan, tiyanek ko na lang yung mga items nila dito para hindi mainip. Anyas, binabenta rin nila tong mga to. Dito ko na nga lang naalala na nakalimutan kong bilhin tong hair clip na to. Korekaway ko na. At matapos ang ilang minuto, natawag na rin. Tignan nyo, ang ganda ng interior, diba? Isa rin talaga yung Hawaii na nasa list ko na gustong gusto ko talagang puntahan. Anyway, nandito na tayo sa table. Talaga namang hindi na ako makapaghintay makakain. Kaya pagkaupo, order agad. Sinet ko na siya sa drinks at dessert. Maya-maya din, yato dumating na yung drinks natin. So, ang in-order ko pala is pineapple soda. Syempre, paborito ko ang pineapple. At ayan na, dumating na yung garlic shrimp natin, guys. Grabe, kung alam nyo lang, nilulook forward ko talaga tong pagkain na to. Ilang araw na talagang hindi maalis sa isip ko yung garlic shrimp. Pwede naman ako magluto, guys. Pero syempre, hindi siya kasing sarap nitong kinakain ko. Bale, pangalawang beses ko na pala dito. Oh, may kasama pa yung pineapple. Na-serve na nga rin tong dessert natin. Itong chocolate cake nga pala yung pinili ko. Para may pa-cake tayo sa 500k followers. O, para sa inyo naman to. Pero ako muna kakain ha. Pero seryoso, thank you so much talaga guys. Lalo na sa mga nandito pa rin mula noon hanggang ngayon. So balik nga tayo dito sa dessert. Mukhang ang sarap nga nitong pancake ni Kento. Kaya ayan, hindi ko na napigilan na makisubo sa kanya. Ito rin kasi sana yung gusto kong orderin. At nung natapos na kumain, tamang lakad-lakad muna dito sa loob. Isa nga pala to sa Coca na pinagbibilhan ko ng damit. Medyo same price niya yung GU. May nakita nga rin ako ditong Godzilla. Wala lang, na-amaze ako. O para naman sa mga One Piece fan, nako, pag nakita nyo to, magiging weakness nyo talaga. May shop kasi dito yung One Piece. So, pwede nyo tong puntahan sa Odaiba kung mahilig kayo mag-collect ng mga One Piece items. At sakto, nakakita nga rin tayo dito ng photo booth. Feeling ko nga magiging tradition ko na to na every time na nare-reach ko yung follower milestone, hindi pwedeng hindi makapag-photo booth. Kung naalala nyo, ginawa ko rin to nung nag-100k followers ako. Fast forward, nakalabas na rin kami ng Diversity Tokyo. Kailangan naman natin pumunta sa kabilang mall dahil nandun banda yung fountain show. At heto nga, mas lalong lumalakas pa yung hangin. Nako, sana hindi makancel yung fountain show. So dito nga pala yung susunod natin pupuntahan sa Aqua City Odaiba. Hindi nga lang to basta-basta na mall dahil napakaganda ng view mula dito pag lumabas ka. Aside sa Tokyo City view, kita mula dito yung sikat na Rainbow Bridge. At nandun nga banda gaganapin yung fountain show na pupuntahan natin. Ikatta na, naging sunny sa mga oras na to. Kaya tanoshimi na talaga akong makita. So yan, papunta na ako sa may bandang Rainbow Bridge. Mula kasi dito kailangan natin bumaba. Pero sa totoo lang, mapapahinto ka talaga kaka-video or picture. Kasi naman, ang ganda talaga ng view. Nako, panigurado, aside sa video, matatambakan na naman ako ng pictures. Buti na lang nakisama yung panahon, no? Saktong-sakto pa yung weather, hindi sobrang lamig, hindi rin sobrang init. Mahangin nga lang, naku, sana wag itaas tong dress ko. Pero alam nyo ba, may Liberty Statue dito. At heto na nga, madadaanan din natin. Kung mapansin nyo, ang dami rin pala nag-aabang ng fountain show. Buti nga at nakahanap kami ng spot. Nakisiksik na lang dito sa may bandang harap. At heto nga, ngawit na ngawit yung braso ko dyan mag-video. So, ganito nga pala yung ganap dito. Sorry, nilandscape ko muna. Medyo mataas pa yung sinag ng araw neto, kaya hindi siya masyadong natatanaw. 10 minutes show nga pala to from 11 a.m. to 9 p.m. Kaya naman, pwede pa natin panoorin ng ilang beses yan mamaya. Isa sa daytime at isa naman sa nighttime. Ang ganda rin kasi nito pag gabi. Ganito yung itsura, may pailaw. Ito na nga, tuluyan
tuluyan na kami bumaba dito para mas malapit at mas magandang videohan. Isa na rin dahil magandang tignan dito yung sunset. Bago pa nga makarating doon, na-distract pa ako dito sa lugar na to. Para kasi ang gandang mag-picture. Dito lang yan sa baba ng Liberty Statue. Syempre, tamang onigay na naman ako kay Kento. Picture dito, picture dyan. Buti nga at nagtugma yung Yasumi namin ngayon. Meron akong photographer at videographer. So kung titignan nyo ng malapitan guys, ganito nila sinet up yung fountain show. At heto na nga, nag-umpisa na ulit. O diba, mas maganda pag nandito pala nakatayo. Tapos hindi na rin masyadong madami yung tao. Mas maganda palang panoorin to pag pa-sunset na. Dahil mas tanaw mo yung tubig. Mas maganda to sa personal guys. Nakaka-amaze kasi yung paggalaw ng tubig nagsising sa music. Like mapapaisip ka kung paano nila ginawa to. Grabe sa effort. Kuremite, sago ko na. Grabe, ang taas ng tubig. Magandang pang-ending ng fountain show. Bukod pa dyan, pag tumingin-tingin ka sa paligid, grabe, napakaganda ng view. Wala talaga akong pinalampas. Lalo na pagdating ng sunset. Iba talaga yung ganda. Tapos meron akong ipapakita sa inyo. Tingnan nyo tong building na to. Ang cool kasi dahil nagre-reflect dito yung araw. Iyan nga pag zoom. At bago nga tuluyang lumubog ang araw, umakyat ulit kami kung saan kami nakapwesto kanina. Kasi kahit dito ang ganda ng view, ang sarap siguro gumising ng umaga pag ganito kaganda yung view mo, no? At dahil babalik pa tayo dito mamayang gabi, naisipan muna namin dumaan dito sa H&M para magpalipas ng oras. At tamang tingin na rin kung may sale. Naalala ko nga guys, tumitingin nga rin ako dito ng pang gym na damit. Kasi malay nyo, mag-gym na ako. Demo, chat to takay na. Oo nga pala, total, nandito na rin lang tayo. Dadalhin ko na rin kayo dito sa malaking Gundam statue ng Odaiba. Nasa labas lang yan ng Diversity Tokyo. Tignan nyo naman kasi guys kung gaano kalaki. Hanggang bandang paan niya lang ako. Kaya isa rin to sa pinupuntahan nila sa Odaiba. Kasi tignan nyo kung paano nila ginawa. At hindi lang yan basta-basta statue guys. Dahil meron din silang pa-show dito. Magpapalit-palit yan ng ilaw habang nakaplay yung music. Kahit nga ilang beses ko na to napanood hanggang ngayon na-amaze pa rin ako. And there's more, gumagalaw pa yan. Bale, natandaan ko na nga to at ito yung favorite part ko. Kasi tingnan nyo naman no, napakaangas. Kung mapapansin nyo nga yung kulay, parang nagmatch dito sa rainbow na hagdan. Dito lang din yan sa may gilid ng Gundam statue. Nakakatuwa nga dahil walang tao dito ngayon. Every time kasi na nakakapunta ko dito, meron at meron talaga. Yukat na i-timing para mas maipakita ko sa inyo ng maayos. At heto na nga guys, dumidilim na. Pwede na ulit tayo bumalik doon kung saan tayo nanood ng fountain show. Iyan na nga, kitang-kita nyo na yung city lights, tanaw na yung Tokyo Tower, pati na rin tong Tokyo Skytree. Parang kanina nga lang color green pa tong Liberty Statue. Pero guys, kinalulungkot kong sabihin na canceled ang fountain show sa gabi. Nakakalungkot dahil malakas daw yung hangin. So dahil wala nang maisip na gawin, edi oras na para mag-dinner. And yes, finally makakakain na tayo ng Thai foods. Bale, pang nikay may na nga namin na to. Kasi this time, gusto naman namin kumain dito sa may labas. Kasi tignan nyo naman, kitang-kita yung view ng Rainbow Bridge. O tignan nyo, feel na feel ko nga. Pagbigyan nyo na ako dahil special tong araw na to. Bale, umorder kami ng papaya salad, ebi toast, para naman sa main, chicken rice sa akin, at Indonesian fried chicken kay Kento. Hay, itadakimasu! Napansin ko puro kain yung ginawa ko sa araw na to, no? Pero okay lang kasi mapapagod na naman tayo sa trabaho. At alam nyo ba, pinatry sa akin ni Kento yung fried chicken niya. Kasi nga daw ang anghang. Aba, hindi ko naman in-expect na sobrang anghang neto. Kumakain naman ako ng spicy foods pero kasi iba to eh. Then fast forward, pagkatapos kumain, hindi na rin masyadong nagtagal at kailangan ng umuwi dahil back to Shigoto na naman bukas. O siya, hanggang dito na lang muna ha. Yun lang, matane!